Well, honestly, for me, it's I'm really grateful na I'm part. I think all of us are grateful that we're part of it, and we thank Cornerstone for trusting us and for choosing us. But for me, it's an honor, honestly, to be part of this vertical series. I mean, it's the first one that Cornerstone is ever releasing. So, and of course, hindi lang yun, but to work with such an incredible cast. We're all friends here. That was with the beautiful stories that were written. Honestly, it's special. So I hope na I get to do this more often, and definitely you'll see more coming from Cornerstone. But that's for me. Thank you. Meron pa from 1, 2, 3. Sophia. Go. Sige ko muna. Okay. Syempre gusto lang namin magpasalamat. Thank you so much, Cornerstone, for creating this project with us and for us. And syempre, congratulations sa ating dalawang series, My Favorite Liar and 1, 2, 3, Boyfriend ni Marie. Kasi, yeah. And if tama ko, ito din yung first time na maglalabas si Cornerstone ng Love Team. Tama? Yeah, yun. Kaya gusto ko lang din yun, pasalamatan na yung in-entrust sa amin na ni Nicolas and syempre yung Pacheska and the rest of the cast. Masaya kami, natutuwa, sobrang blessed na before nanonood lang kami ng Love Team and ngayon ginagawa na namin. Kaya super grateful kami sa lahat ng guidance na binigay sa amin ni Cornerstone, and of course with the production and all. Kaya looking forward na sana tangkilikin ng mga viewers natin ng series na to. Hi po, Miss Bea. I'm Sophia Jarling, and yung sagot ko po is 3 words lang, which is nakakataba ng puso. Wow. Pero yun nga, kahit na kontrabida ako dito, ako yung super happy about it because we're also pioneering the vertical series type of thing here in the Philippines, and it's by Cornerstone pa, and not just that, it's also the first piece of something. You'll see it later. Yes. Okay, yeah, so that's my answer. Thank you. So from My Favorite Liar team naman, Kobe. We are very happy, lahat kami, honored and grateful to be part of this very first batch of vertical series ngayon. 1, 2, 3, Boyfriend ni Marie, My Favorite Liar. Lahat kami dito, mga baguhan din kami sa acting and all. Yung iba na from the P-pop groups, yung iba very famous influencers, pero yun nga, ginawa ni Cornerstone, gumawa siya ng bagong concept na vertical series na showcase pa yung skills, yung talent ng mga influencers and expand kung anong kaya pa nilang i-deliver sa entertainment industry. And because of that, we're very, very grateful. This is just the first of many na vertical series na gagawin ng Cornerstone. So with that, yun. Maraming salamat and we're very, very happy. Pat? Okay, sige, Pat. Honestly, dahil nabanggit niya rin ni Nico kanina na ate yung very first time na mag-create ng Love Team yung Cornerstone. Pressure siya for us, and kasi ito yung first time. So parang yung expectations nila for us, kailangan namin ibigay din kasi nagtiwala sila sa amin So parang kailangan yung tiwala na binigay nila sa amin, kailangan namin ibalik na mas doble. Kasi from the very first time na nag-create sila to, tapos ako pa yung ako personally na parang na-pick nila. So parang, kasi di rin naman talaga ako, ma-acting din talaga ng una. So parang sobrang nape-pressure din talaga ako kasi mas more on, dance and sing lang talaga ako. So parang di ko rin in-expect na ma-acting ako dito, nakasama ko sila. So ayun, nakakataba lang ng puso na sobrang grateful ako kasi nangyari to. That's it. Ako naman sobrang happy ko din kasi binigyan ako nila ng Cornerstone, nila Sir Jeff ng tiwala para gawin yung ganito kasi bago to sa akin di ba? Parang nagla-live lang ako tapos ngayon ama-arte na ako. Parang sobrang laking opportunity tapos sobrang happy ng puso ko hanggang ngayon na-overwhelm ako, hindi ko pa rin ako makapaniwala. Yun lang. Thank you po.
Alright, thank you. Anyone else po na gusto pa po mag-acting? Hi, good afternoon. I'm Jude from News ABS-CBN. I'd like to ask dun sa cast ng My Favorite Liar Ben. Okay, so how far can you take a particular lie, and then when you reach a point, you would say, "That's enough. I can't take that lie anymore." Nakaka-Miss Universe yung Parang hello po. Gusto ko sabi ni Cheska, ako. Hello po. Hello po. For me po, I think kaya ko mag-take ng lie for as long as ako lang yung naaapektuhan. Pag nakikita ko yung mga tao sa paligid ko, or especially kung yung loved ones ko po, nasasaktan na or naapektuhan na din po, then for me, yun na po yung enough. So, there. Yes, Pat? Agree ako sa sinabi ni Cheska. Copy-paste. Meron daw. Ako po kasi siguro isang beses lang muna. Isang beses. And then pag naulit, that's enough. Hindi po ako tumatanggap ng mga hindi po ako tumatanggap ng mga taong mahilig magsinungaling sa akin. Kasi if nagawa na nila ng unang beses, pagbibigyan ko, gagawin ulit nila at gagawin ulit nila at gagawin ulit nila. Parang tingin ko hindi ko na-deserve yung ganun. Yan lang po. That's regardless between friends and your relationship, someone that you have a relationship with. May follow-up. Sorry. I think different po eh. Kasi mas forgiving po ako sa friends kesa sa, let's say, partner. Mas forgiving ako sa friends and families. Yung sa family po, parang gets naman na pagbibigyan mo talaga sila. Patatawarin mo talaga sila. And kagaya lang din po nung sinabi ni Cheska, copy-paste, na hanggang ako lang po yung naapektuhan, then I can take as much. Pero pag ibang tao na po, hindi na po kaya. Pag partner, isang beses lang, wala na. Ganun po. Thank you. Thank you May, po. may level. Maraming salamat po. So anyone pa po na merong gustong magtanong? Ito po. Follow up dun sa sinabi ni Patrick dun sa Love Team Sentico. Handa na ba kayo sa expectations and responsibilities ng isang love team sa mga audience? Alam niyo naman kung gaano ka demanding yung mga tao. Actually, parang ready kami ni Cheska kasi in the first place nung nasabi ko rin nung sa last interview namin na parang nung una namin nagkita kami nung workshop that time. So parang nag-click din kami, yung bonding namin parang nag-match din talaga kasi nung time na kinausap ko rin siya, parang yung mga tanong, kasi madaldal akong tao eh, tsaka approachable din talaga ako. So parang nung nag-ask ako ng mga something questions sa kanya, ano naman siya, like parang G rin siya, nagbibigay din siya talaga siya sa akin, nag-fit din siya na kung ano yung mga personal na things niya, yung mga pinagdadaanan niya rin sa buhay. So parang, yeah, ganun. Parang mabilis lang kami naging close. Oo, mabilis kami naging close eh. Walang naging struggles, problems, walang ganun. Kay ano din daw, kay Nico and Perlas din, yung question. Oh. So, okay. Hindi. May glimpse naman na kami and expectations sa kung ano yung love team, especially yung love team culture dito sa Philippines. And for us, parang yabang naman kung sasabihin kang it wasn't a challenge at all kasi it came out naturally, to be honest, yung Nicolas. So, and we're so happy na na-appreciate ng tao and tumago siya sa screen. And I hope this time, tatagos pa rin siya sa vertical series. Yan lang. Yun, ganun din. Same lang. Hindi kasi sobrang sobrang natural lang. I mean, nung sa amin ni Nico, dahil meron naman na kaming love team, on and off cam, sobrang natural lang namin. Kung ano nakikita nila on cam, same lang din, even off cam. So, yung expectation nila, thank you po. Thank you. Yan, sa ating mga lead casts. So meron pa yata tayo from here. Ang question ko kay Perlas,
Perlas, sabi mo nga bago sa'yo ito, ano? Can you tell us paano ito nilapit sa'yo? What made you say yes? And kamusta naman ang foray mo into acting? Ano po, pangarap ko kasi po to dati ba eh. Yung mag-acting. So, nung linapit siya sa akin, syempre sobrang, ang tawag doon, sobrang natuwa ako. And yung parang yung nag-trust sila sa akin kahit yung hindi pa nila nakikita yung galing ko mag-act. Kasi syempre yung iba po alam na more on live talaga ako. Sobrang kuwela, ganyan. Yung parang, yung papasukin yung acting, parang ibang ibang form na siya ng So parang ibang platform na siya. So sa akin nung unang kinabahan, pero sobrang saya ko kasi nag-trust talaga sila sa akin na kaya kong gawin to. Kaya yun po, yun nagawa. Pero paano mo pinagandaan? Kasi I'm sure there are people who'd say na ang biggest strength mo lang, quote-unquote, ay yung malaking following mo, but acting requires talent and skill talaga. Pinagandaan ko po siya kasi nag-acting workshop din po ako din. Nag-acting workshop din, tapos syempre naghingi rin ng mga, naghingi rin ako ng advice sa mga nag-acting. Tapos yung dedikasyon po sa so yun po. Would you like to comment dun sa yung sinabi ko na there might be some people who'd say na yun na nga, ang ambag mo pa lang for now ay yung following mo? Para sa akin, sa mga taong magsasabi nun, kasi minsan, like, for example, pag magbibigay sila ng mga ganong comments sa akin, parang hinaayaan ko lang. Kasi kung tututok lang ako sa sasabihin nila, maaapektuhan yung buong yung pangarap kong career, di ba? Kung sa kanila lang ako titingin or sa, wala, yun, parang may ambag naman kasi nanonood sila. So parang, hindi, kasi may gawin ka mang maayos or hindi, may masasabi sa'yo eh. Pero the good thing is, dapat mag-focus ka lang kung ano yung goal mo sa buhay and kung ano lang gusto. Man, you'll never know. Alam mo si Nora Honor, she didn't even see herself as an actress. But look at her, di ba? Congrats! Thank you. Ayan. So, meron pa tayo isang friend dito na gustong magtanong. Hey, mamatay yung oras dahil hindi ko pa kantin. Let me start with Patrick and Chess. Ayan, so, tama ba? This is your first time to work together? Yes po. Ganyan. So, how was your process in terms of building your chemistry and kumusta yung pagkakakilala nyo sa isa't isa? Ito ba yung mga tipong bet ko rin naman in case kapag maging jowa levels, mga ganun? So, thank you po sa question. So, for me po, super natural lang nung una ko na-meet si Pat. I mean, yung chemistry natin, it was really there. Comfortable din ako with him, like doing scenes. So, yeah, really to describe it, it's really easy with us. Katulad na sinabi ko rin kanina na parang like nag-click din talaga kami. Like yung simula na nakita ko siya, like wala lang talaga, walang problema talaga. Kasi simula nung nag-workshop kami, noong una nagtatawanan kami. Kasi parang hindi nagkakapaan talaga kami before na parang bago mag oo, nagtagalo. Parang medyo nag-a-adjust. Kasi baka may mga masabi ako na ikaka-off niya, baka may masabi ako na hindi niya ikakatuwa pala kasi hindi ko pa naman siya fully know talaga nung first day. Pero nung tumagal-tagal na yung workshop namin, boom na. Wala na. Kami na ganun, parang biglang I mean like, kayo na pala. No, doon na nag-click. Parang hindi kasi na-inform si Cheska na kayo. Hindi. Pero after working together, what can you say that you like the most to each other? Gusto ko sa kanya yung pagiging siya. Yung pagiging natural lang niya, yung jolly niya, the way
niya ako kausapin kasi sobrang ano siya sobrang kulit niya rin talaga. Like, parang guguluhin ka niya. Parang dito ka kausapin mo ako, parang ano tayo, mag-bonding tayo, ganun. Siya yung madalas din talaga nag-a-approach sa akin. So, masasabi ko na, tsaka sobrang bait din niya, ganun. For me po, si Patrick, like, grabe din naman siya mag-assist din sa akin. Yun, katulad ng sinabi ko kanina, he makes things easier also. Like, kung paano din sa set. And he also makes me comfortable talaga. Like, madali din talaga siya ka-work. So, okay, thank you. Congrats. Wait, sorry. Natatawa pa ako kasi sabi ko sa kanya, sumasayaw ka ba? Tara sayaw tayo. Sige, sample chat. Ayan, to Nico and Perlas, ayan. Kasi like, we've witnessed a lot of love teams formed in social media na eventually, di rin naman talaga, eme-eme lang pala, ganyan. So, I mean, sometimes kini-question yung authenticity, parang, especially na parang sa, baka for clout lang to, pampadami ng following, etc. And, like kayo rin naman, may mga circle of friends kayo na nawala, di ba, and all. How do you address that? Yung kini-question yung authenticity ninyo as social media stars, especially playing as a love team? Before kasi magkaroon ng series na to, may Nicolas na kasi. So usually yung, di ba sa Philippines, ginagawa yung series, tapos dun bubuoyin yung love team. So for me, I can say na, I mean, kanya-kanya, if gusto nilang maniwala, then we're happy. But if hindi sa kanila patok yung ginagawa, it's still fine though. Kasi for me, mas nagmamatter yung naniniwala sa amin. And kahit di naman kami, alam din naman namin na yun for us. And sa mga tao nakakaalam, yun. So for me, from time to time, always naman talagang i-question yung authenticity ng bawat love team. Pero at the end of the day, as long na kami ni Pearl yung nag-uusap at nagkakaintindihan, then elbow, and then, yun lang, mas pass. Hindi, for me, yun lang, yun lang nagmamatter for us. Yung kami yung mismong nakakalam kung ano yung totoo, tsaka ano yung hindi. Tapos sila, hayaan na namin sila mapag-isip, yun. Paano kayo lang nakakaalam gano'n? Pero kasi diba, like as audience, that's what we crave for. Na parang sana yung nakikita namin kilig totoo, sana maging sila in real life, ganyan. Actually, yung so, mga... how are you in real life talaga? How are you beyond what we're seeing in the small screen? Ganito din. Kasi yung mga edit nga sa TikToks sa mga social medias, nagugulat na nga lang kami, ginawa ba natin to, boss? Kasi hindi ko nga naalala na may mga ganun palang eksena. Tapos, nagugulat na lang kami yung mga edits na parang, ay talaga ba? May ganito palang video. Tapos, nag-viral. Tapos, I mean, na umaabot sa ibang nations pa nga ganun. Kaya natutuwa kami kasi yung mga bagay na hindi namin sinasadya, nakukuha pala yun ng mata ng mga nanonood. Kaya, yun, happy kami na doon na, minsan nga sa edit pa, bustig na mo, buso. May mga ganun kami eksena kasi hindi kami aware na may ganun pala kami, online and off-cam. Tapos kung pag nahagip, di makikita lang, pag hindi, well, it's gonna be a mystery. Perlas, how do you guard your heart? Diba? Grabe Sa yung mundo ng showbiz. For sure, diba? Parang like what you said kanina, it's overwhelming. Maybe others will approach you with not good intentions. Ikaw, paano mo ginaguard yung puso mo? Siyempre iba ang mundo ng industry talaga. Pero, kung ano lang yung binibigay ng mga tao sa akin, yun lang din yung binibigay ko. So, hindi ko pinapasobrahan. So, para, kung, anong tawag doon? Parang, diba? Parang, kung, give and take. Parang kung ano lang yung bigay nila, yun lang. Kasi, kasi at the end of the day, kapag, masyado ka nag-give, parang pag naubos ka, sino ba lalapitan mo? Parang ganyan.
So, yun po, ganun ko ginuguard yung heart ko. Kung ano lang yung binibigyan na, yun lang binabalik. Sorry, last na lang. Bakit boss pala? Tama ba? Boss yung tawag? Bakit? Ay, ano to? Siya na may hawak ng finances. Charot lang. Yung boss kasi nagsimula siya sa ano eh, tinawag ko siyang boss kasi sobrang tagal niyang parang ang tagal mag-reply, parang siya yung hinihintay ng lahat, yung parang boss. Parang very boss talaga. Tapos nung tinatawag ko na siya, boss, ganyan. Tapos boss na rin tawag niya. So boss na ang tawagan namin, boss. That's cute. Thank you. Ay, congrats to both of you. Sorry, isa na lang. Ikaw, Kobe na lang. Angel. Parang si Angela. Okay, sorry. Parang feeling ko kasi na-encounter ko na si Angela before. Nung na-launch yung ayun, naalala ko na. Ay, hello, mabuhay. Ayun. So, kayo naman, kasi binibuild up din kayo as pair. Ganyan. Okay ba sa'yo yung pag-cycling shorts ni Kobe? Actually, suot ko sa loob. So, how is it building the chemistry and how do you, what's may effort pa to make it click and hopefully become authentic then? Same as kay Pat tsaka kay Cheska. Kasi first time ko maka-work si Angela. Hindi kami nakapag-workshop ever magsabay. Tapos first time namin sa series na to na magsama, tapos kami pa yung parang partners, love team. So, same as them, parang natural din yung yung chemistry namin. Sabi sa amin ng team na mag-bonding kami, offset, mag-usap kami, kailangan namin isa't isa para mas maging comfortable kami sa isa't isa. Tapos what type of bonding ang nag-click kayo? Hindi, kunyari may shoot, may scene sila. Habang nag-shoot sila ng scene nila, usap kami. Kumusta? Ano favorite color mo? Favorite number mo sa electric fan? Favorite number sa Mahilig ka ba sa ipis? Hindi, pero yun. Very natural lang yung nangyaring chemistry sa aming dalawa. Hindi naman super na love team tulad nila. Pero syempre may pakilig, may pagtingin. Yun. Angela. Tingin ko po, hindi naman po kasi talaga namin pinipilit. Pero nag-click po talaga kami. Like, nung habang nag-uusap kami, offset, ayan po, nakakapagkwentuhan kami. At madami-dami na rin naman po kami napagkwentuhan. So, eventually, nagiging comfortable na rin naman na po kami sa isa't isa. Hindi ko po masasabi na nandun na siya completely, pero I think we're getting there. Pag Okay. Yes, ma'am. Sige, more bonding. Congrats in advance. Thank you. Thank you po. Maraming salamat, friend. Ayan. Anyone? Let's have, pa po? Meron po ba? Sige po. Teka lang po. Siguro, fill in the blanks na lang for me sa my favorite liar cast. Kanina nagtanong, di ba, hanggang saan nyo kaya i-tolerate ang isang lie? Ito naman, kabaliktaran. Ano yung lie na kaya nyong tanggapin habang buhay? Kasi kahit lie siya, gusto nyo siya. Ang ganda. Isa lang, pwedeng marami ba? Pwede naman. Dami kasi sinungaling sa buhay. Siguro sa akin una na ako. Ako na naman kasi ulit Siguro sa akin yung mga simple lies na pinari magka-date kayo ng partner mo, tapos sabihin niyo sa'yo na kunin mo na yung last piece kasi busog na ako. Yung mga ganon. Yung mga simple lies na alam mong di naman talaga totoo, pero dahil partner mo siya, dahil gusto mong syempre mabusog siya, maging mas happy siya. So yun yung magiging di ba? Yun yung very selfless ka. Iniisip mo yung partner mo, ibang tao mo, family mo, friends mo. So yung mga ganong klaseng life. So sweet and thoughtful. Yes. In short. Ganda nun. Siya muna. Copy-paste mo ulit. Habang naisip na ako. Yun. Copy-paste din.
Yun po, siguro mga white lies lang din. Yung mga cover-up lies lang. Kasi alam mo naman na for the betterment of your partner. Ganun po. Yan lang. Thank you po. Jessica. Okay. Copy-paste lang. Same lang din po for me. Kasi feeling ko, basta it's not about my family or it's not about what yung goals ko, ganon. Like, okay lang naman. Basta mga white lies lang, something. Magagaan na. Magagaan na. Yeah, same as them na magagaan na. Kasi kapag yung sobrang, yung hard, like parang yung hindi mo kayang tanggapin, so parang mahirap siya. So, yeah. Yun, mga simpleng bagay lang din. White lies lang din. Yes po. Simple lies. Copy-paste. Thank you. Sa 1, 2, 3 boyfriend ni Marie naman, fill in the blanks din. 1, 2, 3 boyfriend ni Marie, connecting to my personal life, araw-gabi, ako ay... Wala. Araw-gabi. Wala. Araw-gabi, wala akong money. Legit yun, ha? Ako ay... Ay, kasama siguro siya sa 1, 2, 3. Ano ko ikaw lang? Ano nga po ulit yun? Sorry. Fill in the blanks. 1, 2, 3, araw-gabi, ako ay... 1, 2, 3, araw-gabi. Boss ni Marie. Oh! Ano nga ulit? 1. Araw-gabi, ako ay... sleepy. Kasi gabi na. Wala akong maisip Gaya ko nga sinabi mo. 1, 2, 3, araw-gabi. Third boyfriend ni Marie. One, two, three, araw-gabi. Ako ay bully ni Marie. 1, 2, 3, araw-gabi. Laging energetic. Yay! 1, 2, 3, araw-gabi. Ako ay walang negativity. Yay! 1, 2, 3, araw-gabi. Ako ay laging yummy. Thank you. Thank you. So we have, I think, last and entertaining question. Hello, Mars. Hello. Hi, good afternoon. Una kong tanong para sa cast ng 1, 2, 3 boyfriend ni Marie, ang bongga, di ba? Kasi I heard yung story ng series ninyo ay nagsimula sa bullying. Kayo ba in real life, naranasan niyo na ba mabully? Let's start with Nico. Opo, elementary and high school, nabully po ako. Pero that time kasi hindi ako marunong lumaban eh. Hindi ako marunong mag-stand up for myself. So parang tinitake ko lang siya. Tapos siguro college na ako natutong parang hindi magpa-consume dun sa treatment na tatanggap ko, sa mga pang-treat nila sa akin, ganyan. Pero syempre alam mo yung pag mag-isa ka na lang, dun siya minsan tawag dito, aatakihin eh. Doon ka aatakihin lahat ng mga, ba't nila ginagawa to? Ano ba ginawa ko sa kanila? Parang doon ka mapapa-question about yourself, magda-doubt ka na, ganyan. Pero, I think na-overcome ko siya. And ako na masasabi ko na mentally, I'm okay, na-overcome ko yun, na-outgrow ko yun. And hindi siya madali. Hindi siya madali. But I think it's part of my process and growth. And for sure, madaming nag-experience ng ganun din sa amin. Kaya, I think yun yung common ground nating lahat. Kasi once we were a student, we were bullied, so... Pero, that's life. Part yun ng pagiging bata. Ganun. We learn from it. Ano yung binubully sa'yo? Dati, sobrang liit ko kasi nung bata ako. So pag naglalaro, hindi nila ako sinasali. Tapos minsan, physical nila akong binubully. Like, alam nila hindi ko kayang lumaban. So like, itutulak, ganyan. Tapos madadapa ako. Tapos yung pagtitripan ako, like, siyang bata, volleyball. Oh, gawin mo to, ganyan. Tapos ako naman, gusto ko mag-fit in sa kanila. Ganon. So ako naman tong parang i-go ko. Tapos yun, at the end of the day, wala. Ganon pa din naman talaga. I think,
as a bata, na-enjoy ko naman siya. I think in part siya ngayon kung ano ako, and I can feel people who's also experiencing the same thing. How Way back about, before. how about Perlas? Ako, syempre sa skin color, naman yan, laging nabubuli. Pero, di ko kasi na-experience nung bata ako mabuli eh. Mas na-experience ko siya nung pumasok ako sa modeling, sa runway. So, parang, more on kapag yung skin color mo hindi ganun, parang kasi, syempre, aminado naman tayo na-discriminate yung mga block. So, nung time na sumasali ako ng runway, na-experience ko yung discrimination sa kasi yung mga black color, yung mga gantong color, parang hindi na nila pinapasok, parang ganyan. Kasi nga, parang yun nga, nadi-discriminate. Pero syempre, naging stepping stone ko yun para lumaban hanggang, yun nga, lumalaban ako ng runway hanggang nakakakuha naman ako ng tourism, lumalaban ng yun. Doon lang ako nag-start na bully sa sa runway. Opo, sa buti hindi ka sumuko. Hindi kasi, parang hindi ko personality ang sumusuko eh. Parang lumalaban talaga. Bongga. How about Eli? Ako naman nung bata ako, so mostly yung mga bullying na natatanggap ko is words, yan, mga negative comment about my personal life as a bata. Yun, parang wala kang mapagsabihan kasi syempre, well, masyadong personal. Pero I think na-overcome ko siya kasi simula nung bata ako, parang wala akong mapagkwentuhan ng problema ko. So kinikip ko lang talaga siya sa sarili ko. So ngayon growing up na, ayan, big boy na, ganun. So parang okay lang sa akin kasi parang kung may mga ganong comments about whether it's personal man or pang-attack, it's parang hindi ko na siya pinapansin or hindi na ako masyadong nasasaktan kasi parang napagdaanan ko na yan eh. Babalikan ko pa ba yan? Parang ganun. Pero pwede ba lumaki ka sa probinsya? Yeah, Cebu. I'm from Cebu. So nung lumipat ka dito sa Manila, hindi ka naman nabully? Wala na. Ako na yung nambubuli. Joke lang. Joke lang. Yeah, with me, nung bata ako, well, actually, actually, even nung high school, medyo nag-bully pa rin ako. For two things. Yung isa, dahil sa ngipin ko. Bakit? Anong ngipin mo? I look like a vampire. No, parang may pangil. Ganun din sa akin. So, kilala ko dati, pag inaasar ako, sinasabi ko na parang, "Uy, careful ka, kakagatin kita," or something like that. Kinakagat mo naman. No. The other one naman, kasi I'm half Spanish. So, ang tawag sa akin dati, mananakot. So, yeah, no, it's funny, but pero naalala ko dati, like, naglalakad lang ako, tapos biglang may maririnig ako na, "Oh, ibalik mo yung bansa namin." I'm like, what did I do? Hindi naman ako yung kasama ni Magellan, di ba? But yeah, no, I used to get bullied. It got to the point, especially yung sa ngipin. Ayan, di ba? Mamaya ko yung concert, pero... Gusto na niya pumunta ng OWA rin. It's okay. It got to a point, especially yung sa ngipin, na it became so much na. So parang umiiyak na ako sa bahay, ayoko na pumasok. But luckily, I had the right people around me na, who gave me advice on what to do. If I could give advice to, especially mga students na, kasi students usually who fall victims, don't do what I did, kasi ako, I resorted to sa paggaganti, to learn how to fight back, but that's not something that I would suggest. Ako, it's to always find the right way to do it. That doesn't involve violence, or insulting somebody else. You report it to the right people in your school. I think that's the best way to do it. Pero ano yung nasa mo dito? Tattoo? Sorry? Yeah, is that tattoo? Ito yung dito mo. Me? Di ba yung... No, I just have hairy arms. Sorry, akala ko tattoo from... Yeah, I'm half Spanish, so... Ayun. No, hindi siya tattoo. Wala akong tattoo. No. Sorry. It's okay. Yeah. How about naman the girl?
Yes, I was also bullied when I was in prep. For context, kasi parang ako yung dating super jolly kid, likes to make friends with everybody. But then, syempre, when you're a kid, maybe that can rub off the wrong way. So I think my one specific moment that I remember, share ko lang, parang, I think some people would remember yung mga Lisa Frank pencils na may malalaking erasers. Tapos everybody would have that with like ribbons and perfect notes. Tapos I would get like yung mga sirang eraser with just a ripped off part from the notebook that says, to Sam lang. So I remember that moment very specifically, up until I was grade 2 siguro. But eventually you kind of get sick of it, and you kind of get tired of the bullying, so you kind of have to stand your ground. And so cut to these bullies back in when I was in prep in grade 2. They're my closest friends now, they're my best friends, and yun nga, parang minsan kasi you just really have to, kahit nagpapakatotoo ka sa mga tao, when you eventually, stand your ground nga, you'll never know, baka maging close mo pa sila in the future. So, yun. Ako naman, medyo nabully ako like 3 times sa buhay ko. Yes, binilang ko po. Pero like nung grade 1 ko, may nainggit sa pencil case kong cute. So, iipitin niya yung fingers ko sa table. Like, core memory siya sa akin. Tapos nung grade school, like grade 7, may hindi ako na-invite sa birthday ko. Tapos, sobrang niyang dinibdib na hanggang nag-graduate na kami ng school. Nag-hair flip pa rin siya sa akin, binubunggo niya ako pag nakikita niya ako sa mall. Pati yung nanay niya, madaming sinasabi sa nanay ko, kahit na grade 7 pa yun na hindi ko siya na-invite. Bakit mo kasi siya in-invite? Hindi ko din naisip eh. Basta ganun, tapos may mga pinangsasabi na siya, may pinanggagawa na siya, na pati yung school, iniiyakan niya, basta complicated. Anyway, tapos nung college, may mga like, kunwari sa group work na isa, parang may TV commercial shoot kasi ako noon, tapos parang biglang sinasabi na nila sa akin na hindi na ako umaambag, pero as in like gumawa pa sila ng separate group chat para lang pag-usapan ako and all, pero sumali naman ako dun sa call, tapos nakamute lang naman ako, basta like mga little things na pinapalaki ng tao cause of inggit, or like may umiiyak dahil may ganon ako. Bullying na din yun sa akin kasi parang bakit mo kailangan iyakan ang meron ng iba? Basta yun lang po. Thank you. Cute niya, no? Ay, thank you po. Ako naman, nung high school, na-bully na rin ako. So, yung core memory ko din sa pagbubully sa akin is umuulan noon, tapos nasa room lang ako with my friends. Then, yung nang-bully sa akin, kumuha siya ng putek, tapos ginanon niya sa body ko kasi may beef kami. Pero after that then, mga verbal bullying na rin from that certain person. And buti na lang yung support system ko, I have friends, ina-uplift nila ako. So kapag may nakita ko ng person na nabubully, so parang nag-stand up rin ako kasi parang din siya, parang naapektuhan yung mental health ng tao, especially bata. Like, we thought na, normal lang sa mga kids, ganyan. Pero growing up, parang, nasashy ako na nung high school days ko pa. So, buti na lang na ko siya, parang na-cope up ko siya sa tulong din ng mga friends ko. So, yun. Yes, thank you. Naya, yes, ang palaging yummy. Well, I was bullied po twice back in grade school po. Before kasi may Friendster, remember? Tapos may mga... Basta yun po. Tapos may mga walang po yung Friendster before, di ba? Tapos yung mga bullies po na lang bully sa akin, ginawa po nilang Hello Kitty yung background ko sa Friendster. So, hindi kayo makakalimutan ever. And then... Actually, nandito yung nagpalit. Si Barla. Tapos yung pangalawa, sobrang pwede ko sa dati. So, tsaka malig din ako dati before. So, madali akong asar-asarin sa pangalan ko pa, di ba? Parang airport. So, ayun. Lagi nila tinatanong kung doon ba ako pinana. Pero hanggang sinasarin na lang po ako. Pero nakikita mo ba yung mga nag-bully sa'yo before? Yeah, nakikita ko po sila, well, on social media po, pero hindi na po sila word ng time ko. So. Ay, wow. Ang mga galing na iya. Thank you.